Kung ikaw ay isang US citizen na balak magpakasal sa isang Filipino o Filipina dito sa Pilipinas, ang video na ito ay para sa iyo. Maraming couples ang nadidelay o minsan hindi talaga natutuloy ang kasal dahil may isang napakahalagang requirement na hindi nila alam. Sa video na ito ay papaliwanag ko ang ano ba ang Certificate of Legal Capacity to Contract Marriage. Bakit ito required ng Pilipinas? Paano at saan ito kukunin? At ang buong proseso ng pagkuha ng marriage license sa Pilipinas para maiwasan ng abala, stress at delay sa inyong kasal. Ang video na ito ay inspired ng aking viewers na nagtanong kung ano daw ang requirements at kailangan dalhin sa Philippine Embassy ng kanyang US fiancé para sa pagkuha ng Affidavit of Legal Capacity to Marry. Sana makatulong ang video na ito para sa lahat na nagtatanong kung paano nga ba kumuha ng legal capacity at kung anong mga requirements na kasama nito. Welcome to the Swanberg channel. In this channel, we share US visa tips, how-to videos, codes, and vlogs. Thank you for watching and for subscribing on our channel. Bakit required ang Certificate of Legal Capacity? Sa Pilipinas, ang kasal ay hindi lang simpleng kontrata. Ito ay isang social institution na pinoprotektahan ng gobyerno. Ayon sa Family Code of the Philippines, kailangan masigurado ng gobyerno na isang foreigner na nagpapakasal dito ay legal na at malayang magpakasal sa base sa batas ng kanyang sariling bansa. Dahil hindi kayang i-check ng Philippine Civil Registrar ang marriage records sa Estados Unidos, ang US Embassy o Consulate ang nagbibigay ng kumpirmasyon. At dito pumapasok ang Certificate of Legal Capacity to Contract Marriage. Ano ang Certificate of Legal Capacity? Sa madaling salita, ito ay dokumento na nagpapatunay na ikaw ay nasa tamang edad para magpakasal, wala kang kasalukuyang asawa, wala kang legal na hadlang sa pag-aasawa. Para sa US citizens, kadalasan ito tinatawag na affidavit in lieu of a certificate of legal capacity. Ibig sabihin, ikaw ay sumusumpa sa harap ng consular officer na totoo ang lahat ng impormasyong iyong ibibigay. Kung wala ang dokumentong ito, hindi mag-i-issue ng marriage license ang local civil registrar. Saan ito kinukuha? Makukuha ang Certificate of Legal Capacity sa US Embassy sa Manila, US Consulate sa Cebu. Mahalagang paalala, by appointment lamang, walang walk-in, online booking ang kailangan. Piliin ang notarial services o legal capacity to marry. Sa mga walang idea paano mag-book ng appointment sa Philippine US Embassy, panoorin niyo ang video na ito. Ililink ko dito sa screen. Ito ang mga dokumentong kailangan dalhin ng US fiancé para sa pagkuha ng legal capacity. Sa araw ng iyong appointment, siguraduhin dala mo ang mga sumusunod. Printed appointment confirmation, valid at hindi expired na US passport, proof na ikaw ay free to marry kung ikaw ay dating kasal, certified divorce decree, annulment papers, death certificate ng dating asawa, bayad sa fee, karaniwan na USD $50 o katumbas sa peso. Paalala, magdala ng original at photocopies para iwas aberya. Pagkuha ng marriage license sa Pilipinas. Kapag nakuha ng Certificate of Legal Capacity ng US fiancé, maaari na kayo mag-apply ng marriage license sa local civil registrar. Anong mga requirements? Karaniwang requirements ay Certificate of Legal Capacity para sa foreigner, SENOMAR ng Filipino partner, birth certificates, pre-marriage counseling certificate. May mandatory na 10-day waiting period. Ito ay working days lamang, hindi kasama ang weekends at holidays. Ang marriage license ay valid sa loob ng 120 days. Pwede gamitin kahit saan sa Pilipinas. Kung nakuha nyo ng mga requirements ay pwede na kayong magpakasal sa simbahan o sa civil wedding. Pagparehistro ng kasal at PSA marriage certificate. Pagkatapos ng kasal, re-register ng solemnizing officer ang inyong marriage. Maaari na kayong kumuha ng PSA marriage certificate. Napakahalaga ng dokumentong ito para sa US visa application, immigration petition, legal records at benefits. Mga karaniwang pagkakamali. Masyadong maagang pagkuha ng certificate, ito ay nag-e-expire.
Hindi certified o kulang ang divorce documents. Pag-aakalang pwede ang proxy marriage, hindi pwede sa Pilipinas. Hindi muna pinajudicial recognition ng foreign divorce para sa Pilipinong dating kasal. Ang mga pagkakamali ito ay pwedeng magdulot ng delay. Kung ikaw ay US citizen na magpapakasal sa isang Filipino o kung ikaw ay Pilipina na magpapakasal sa US citizen dito sa Pilipinas, ang tamang paghahanda ang susi. Ang Certificate of Legal Capacity to Contract Marriage ang unang hakbang sa buong proseso. Kung nakatulong ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-comment na rin sa baba. Kayo ba, nakakuha na ba kayo ng legal capacity? Magkita-kita tayo sa sunod kong video. Thank you and God bless.